Yung ano, yung effect ng ano ng crime, na murder, halimbawa. Kung isang tao lang ang pinaslang mo, isang tao lang. Dalawang tao lang. Pero alam niyo mga kababayan, sa plunder, ang biktima hindi lang po isang tao, hindi dalawang tao, hindi tatlong tao. Ang biktima po sa plunder are all Filipinos. Ulitin ko po ha. Ang biktima sa plunder ay lahat ng Pilipino. Bakit? Ito, gawin natin example tong plunder sa ano, sa flood control. Hindi lang ho isang tao ang naapektuhan. Lahat tayong Pilipino na i-injure. Kahapon yung misis ko, may napanood na video ng isang nanay. Sabi niya, napilitan na raw siyang ipatigil sa pag-aaral yung anak niya dahil hindi humuhupa yung baha sa lugar nila. Imagine, ilang Pilipino ang may ganong klaseng sitwasyon sa buhay nila ngayon. Tapos yung mga anak ni Saldi ko nagpapakasasa sa kung saan-saan. Yung mga anak ng itong mga diskaya, alam nyo, nagulat ako dun sa balita 400 plus na bank accounts. Na ang total amount ng bank accounts ay nasa 100 something billion pesos ng mga diskaya. Di ba? Anong kapalit? Anong kapalit nung pagnanakaw nila? Ilang Pilipino ang namatay dahil sa baha? Di ba? Ilang Pilipino ang namatay dahil sa baha? Yun na lang muna. Putok tayo sa baha, mga kababayan. Ilang Pilipino ang namatay dahil sa baha? So dapat talaga mga kababayan sa sa plunder, sa graft and corruption, it should be the death penalty talaga mga kababayan. Death penalty talaga 'yan. Kasi the betrayal of public trust. Yung binigay sa iyo yung tiwala ng taong bayan kaya nga nilagay diyan Pinagkatiwala sa iyo yung pera ng bayan. Tapos kukupitin mo tulad ng ginawa ni Sara Duterte, you should be killed for that. I'm sorry, I have to be frank, but you should be killed for that. Ganun katigas ang mukha mo. Sinakripisyo mo ang buhay ng lahat ng Pilipino. You're even worse than the drug dealers. You're worse than the rapists. Worse ka sa kanila kasi yung mga biktima nito mga to, although all of these are crimes, all of these are evil, pero yung crime of plunder affects way more people than the other crimes. So dapat talaga first in line yung mga plunderer tsaka mga sa death penalty. Anyway, iba naman yung topic natin today It seems mga kababayan, move on tayo. Move on tayo mga kababayan. It seems today mga kababayan, nakakalimutan ni Sara Duterte uminom ng gamot. Nakalimutan ni Sara Duterte uminom ng gamot guys today. Kung ano na naman pinagsasabi niya. Ito sabi. Sabi niya. Romualdez gets kickbacks from illegal gambling. Nakalimutan niya uminom ng gamot today guys. Ito serious question. Sino ba humahawak ng gamot ni Sara Duterte? Alam niyo, kung sino man yung humahawak ng gamot niya, magpaka-responsable nga kayo, painumin niyo siya on a regular basis. Dahil kapag hindi siya nakakainom ng gamot, ito ang nangyayari sa kanya. Oo. Okay. Panoorin natin. Panoorin natin yung balita. Ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang matanong kung tingin ba niya ay stable o matatag ang kasalukuyang gobyerno ng bansa. Sa gitna ito ng pagdawit sa ilang mga mambabatas sa malawakang pagdanakaw sa mga proyektong pinondohan ng pamahalaan. Ayon kay VP Sara, masama ang loob niya sa ginagawa sa bansa. We have already seen the testimony of witnesses about corruption
And there is practically nothing happening in our country. If ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari. Sige nga, testingin natin yung sinabi ni Sara Duterte. Sabi niya kasi, tigilan daw yung pamumulitika, tigilan yung pangsariling interes kasi wala raw. Pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Okay, wala raw nangyayari sa ating bansa. Okay. Subukan natin yung kanyang statement na yan. Gamitin natin example ang Office of the Vice President. Anong ginawa nila para sa bansa lately? Ito na lang, si Vice President na lang, Sara Duterte. Anong ginawa niya para sa bansa lately? I mean, it's a serious question. Anong ginawa niya para sa bansa lately? Pansariling interes. Oo. Sige. Nasaan siya for the past ilang months? March, April, May, June, July, August, September. Nasaan siya for the past 6 months? Nandoon siya sa tatay niya. Oo. Kung wala siya doon sa tatay niya, nag-iikot siya kung saan sa ang bansa para kumuha ng simpatsya para sa pamilya niya. So, sino ngayon na may pansariling interes? Seriously. It's a legitimate question. Bilang isang taxpayer sa Pilipinas. Ako ba ay nagbabayad ng aking tax para makabiyahe itong walang kwentang vice-presidente na? Kung meron death penalty sa Pilipinas, unahin to si Sara Duterte. Walang kwenta eh. So may nangyari ba sa Office of the Vice President? Wala. Ano sabi ng spokes nila? Ghost. Minsan ghost. 'Di ba? Minsan daw ghost. So meron tayong ghost vice president. Minsan virtual, minsan ghost. Ano yung eksaktong ginawa niya? Pamumulitika, pansariling interes. Tama naman si Sara Duterte. Inuna ni Sara Duterte yung pamumulitika, inuna niya yung kanyang sariling interes. Ano nangyari sa opisina niya? O di wala. Tinininin, tin, tin, tin. Tinininin, tin, tininin. Inuna niya eh. Inuna niya yung pamumulitika. Nag-iikot siya kung saan-saan para lang i-promote na ang Pilipinas daw ay walang kwenta dahil sa Marcos. Sabi niya eh. So, anong tawag doon? Pamumulitika. Oh, pansariling interes. Nag-iikot siya globally. Pagkatapos niyang pumunta sa isang bansa, lilipad siya papunta sa dahig para asikasuhin yung tatay niya. Tapos sasabihin niya, it's not personal, it's business. O, business trip daw. Sige nga, yung business trip niya papunta sa dahig, anong naging resulta nun para magkaroon ng magandang resulta sa Pilipinas? Sige nga, meron bang DDS na makakasagot niyan? Sige, may DDS ba makakasagot nun? Anong magandang resulta ang naidulot sa Pilipinas ng pagbisita ng Sara Duterte sa dahig? Kayo-kayo nga, nagsusuntukan kayo sa dahig. Kayo-kayo nga, nagsusuntukan kayo sa dahig. Dahig. Diba? Wala naman sila naidulot na maayos para sa pagkain. So tama si Sara Duterte. Tigilan ng pamumulitika. Tigilan ng personal na interes. Tignan nyo mga kabayan na gumastos siya ng 7 million. 7 million ba or 20 million? Either of the two. Para sa kanyang para sa kanyang team. Diba? Tuloy. Interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Tinawag naman ng palasyo na kasinungalingan ang pahayag na ito ng pangalawang Pangulo. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang ang administrasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Malamang hindi nila nakikita anong ginagawa ng Pangulo dahil bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nakapikit ang mata.
Nakita na natin, sabi nga niya, marami na nagtatestify. Bakit? Ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Hindi tulad ng nakaraang administrasyon, anong nakita niyang pagbuyan niyang o pagbulga sa mga ganitong klaseng anomalya. Hindi Totoo yun. Oh, shoutout kay Yusek Clear. Kasi mga kababayan, ito ganito na lang. Pag-usapan natin inflation. Ilan na lang inflation ngayon? 1 point something? 1.8 going to 2? Oo, dahil nga dito sa flood control. Pre-pandemic na nga tayo, mga kababayan, kung tutuusin eh. Pre-pandemic, kung tutuusin. Yan sa inflation rate ibig sabihin mas stable ngayon. Mas maganda ang economy ngayon, mas maraming employed ngayon. 94% of Filipinos are employed, if I'm not mistaken, or 96%, sorry. 4% na pala ang unemployed. 96% are employed. Ano sinasabi ni Sara Duterte na palubog ang Pilipinas? Na hindi stable ang bansa? Mas stable ngayon kaysa nung panahon ng tatay niya. Partida, nung panahon ng tatay ni Sara Duterte, ang laki ng kurakot nila. Bakit? Kasi ang daming investors na pumapasok sa Pilipinas. May Farmally pa, anak ng Tipaklong. May Farmally pa sila. Hindi ko alam, may naniniwala pa kay Sara eh. May naniniwala pa ba kay Sara? Siguro mga DDS lang din naniniwala kay Sara. Oh. Mga DDS lang din. Pero, kasi alam niyo mga kababayan, kung normal ka mag-isip, hindi ka maniniwala kay Sara eh. Totoo lang. Legit. No joke. No joke talaga, promise. Kung normal ka mag-isip, ang maniniwala na lang sa kanila, mga katulad nila, yung mga nagsusuntukan dahil sa humba, tsaka sa lechon, yun na lang yung mga naniniwala sa kanila. Sabi ko nga sa inyo dapat uminom muna ng gamot si Sara Duterte today. Administrasyon, anong nakita niyang pagbuyan niyang o pagbulga sa mga ganitong klaseng anomalya. Hindi naman ikinagulat ni VP Duterte ang aligasyon na may mali-maleta umanong pera na dinadala kay Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Tugon ito ng pangalawang Pangulo matapos masangkot ang kongresista sa anomalya ng flood control projects. Kaugnay ito ng pahayag ng isang nagpakilalang Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na tumistigo laban kay Romualdez. Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. O matagal na talaga nilang alam yan kasi matagal na nilang iniimbento yan. Di ba? Ganun lang makasimple yun. Matagal na kasi nila iniimbento yan, guys. Kaya matagal na nilang alam. Siyempre kasama sa script yan. Ano ba? Di ba? Matagal na nilang kilala si Gutesa. Oo. Pero ngayon lang na naisip na gamitin si Gutesa. Di ba close insecurity nga daw ni Sara Duterte yan? Si Gutesa? Oo. Matagal na nilang kilala si Gutesa. Pero syempre, ngayon lang siya nagkaroon ng pakinabang. But again, seriously mga kababayan yung testimony ni Gutesa, it's really questionable. Questionable at best. Alam niyo kung bakit? Alam niyo mga kababayan, kung yung nag-notarize mismo, yung abogadong nag-notarize ang nagsabi na hindi ako yung pumirma dyan. Hindi ako yan. Bakit paniniwalaan niyo pa yung testimonya niya? Sinong abogado ang tatanga-tanga na aamin siya sa isang bagay na siya mismo ang gumawa? Tapos yung pag-amin na yon mga kababayan ay ikakawala ng kanyang lisensya. I mean, seriously, sino abogadong nasa matinong kaisipan ang gagawa nun? Ilalaglag niya yung sarili niya. Alam niya na hindi siya ang gumawa. Diba? Alam niya eh. Tapos, pag nagsalita siya, ma-expose siya. Diba? Ma-expose siya. Pag na-expose siya, iimbestigahan siya ngayon ng RTC. I-check yung kanyang notarial registry. Pag nabisto, mga kababayan, na yung kanyang notarial registry ay wala doon, ay nandoon yung testimonya ni Gutesa, o di siya pa ngayon ang nasa hot water, siya pa yung madidisiplina, siya pa yung madidisbar. So, ibig sabihin, mga kababayan, bago siya nagsalita, malamang sa malamang, na-check na niya yung kanyang notarial registry.
Abogado yan. Magche-check muna ng records yan. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ang tanong, bakit wala na kayo marinig tungkol kay Gutesa? Di ba? Ba't wala na kayo mabalitaan tungkol kay Gutesa? Ano na nangyari sa kanya? Itinatago na. Nagawa mo na yung trabaho mo. Sige, pahinga ka na dyan. Kayang-kaya na namin to. We'll continue your legacy. Oh. Sala kasi simple yun eh. Napaka-basic. So basic actually. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya Ano daw? Wait. Sara Duterte ang buko. Simula pa lang daw nung pagpasok na niya bilang vice-presidente, naririnig na raw niya yung kwento na nagdadala daw ng suitcases kay Martin Romualdez. What does that mean? Eh di panahon lumabas yun ng in tatay public. niya. Bobo ka ba? Pare-pareho tayo ng reaction. Si Huyo, so time ng tatay mo? Kakapasok pa lang nila pero may delivery na. Wait. Are we talking about the same house speaker? Pinag-uusapan ba natin ang parehong house speaker? O si house speaker Velasco pa? Hindi. Sino isa? Yung best friend niya? Si Lord Alan Velasco nga, si Lord Alan Velasco. Velasco ka, di ba? Wait. Oo. Siya pa rin ba yung pinag-uusapan natin? Kasi yung house speaker, best friend niya yun eh. Hindi si Alvarez, si Velasco. Yung pumalit kay Cayetano. Ang sabi ni Sara Duterte, kakapasok pa lang daw nila bilang presidente at vice-presidente, so silang dalawa ni PBBM. Naririnig na raw niya na may delivery ng maleta kay speaker. Wait lang, kakapasok nyo pa lang. Ibig sabihin May of 2022. Sino ba ang house speaker noon? Eh di si Lord Alan Velasco, yung best friend niya. yung best friend ni Sara Duterte, yung tumatanggap daw ng maleta. Ayusin nyo nga yung pagsisinungaling nyo, hindi kayo convincing. Dalawa lang yan eh. Either nilalaglag nyo ang bawat isa or umaamin kayo sa krimen nyo. Ang pangit nyo magsinungaling, obvious. Ipapasa nyo lang sa iba, hindi nyo pa ginalingan. Alang yato. Yun pala. Sila pala ang gumagawa. Ulitin natin kabobohan ni Sara mga Duterte. pera na nakalagay sa President and Vice President, naririnig na namin simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya Oh, see? So pagpasok pa lang doon nila bilang presidente at vice-presidente, naririnig na raw nila yung delivery ng pera in suitcases. Are we talking about the same Congress? Baka 18 Congress yung sinasabi mo. Baka 18 Congress yung sinasabi mo. Yung sa Kongreso nung best friend mo na si Lord Alan Velasco. Nadulas lang siya, guys. Oh. Alam naman natin kapag criminal ka, sanay ka nang marinig yung sarili mong kasinungalingan eh. Sanay ka nang marinig yung sarili mong krimen. Minsan namamanhid ka na, hindi mo na alam na nabibisto ka na pala. So, baka ang pinag-uusapan natin si Velasco, si Gloria, si Alan Peter Cayetano, or si Lord Alan Velasco. 18 Congress ang pinag-uusapan pala natin. Ano? Hindi pala 19th at 20th Congress. Mga babayan, pagpasensyahan ho natin, nadulas lang si Sara Duterte. Oo. Umamin lang po siya, mga babayan, na ang korupsyon po ay nangyari sa panahon ng kanyang ama. Umamin lang po siya na ang korupsyon ay nangyari nung panahon ng kanyang ama at isa po siya sa nakakaalam ng korupsyon na ito. Oo. Umamin lang po siya na ang korupsyon ay nagsimula sa panahon ng kanyang ama